Dahil sa hirap magkaanak ang babae, nalaman niyang may kabit na pala ang kanyang asawa. Abangan kung paano niya paluluhodin ang kanyang taksil na asawa at ang kabit nito. Ating alamin ang buong kwento. Masaya naman ang pagsasama nila Sean at Lisa. Kasal sila ng halos 5 taon pero hindi pa rin sila nabibigyan ng biyaya na mula sa Diyos. Kailan niyo ba plano magkaroon ng anak? Anang isang ka-office mate ni Sean. Napakamot siya sa kanyang ulo. Batid niyang noon pa man, nais niya nang magkaroon ng anak. Pero dahil sa medyo mataas na timbang ng kanyang asawa na si Lisa, hirap silang makabuo. Gayunpaman, pinilit niyang ikubli ang offend sa tanong na iyon. Wala pa sa plano ni Lord. Balak pa kasi talaga naming mag-ipon. Palusot na ni Sean. Lumabi ang ka-office mate niya, tsaka tumango-tango wari hindi ito naniniwala. Lunch break ngayon, kaya tinuon na lamang niya ang isip niya sa kanyang pagkain nang makakuha siya ng bakanting mesa. Mag-isa ka? Napalinga siya kay Trixie. Maganda ito't medyo may hubog ang katawan pero hindi nalalayo sa asawa niya ang lapad. Oo, upo ka. Nahiya bigla si Sean. Madalas siyang kausapin ng babae at hindi siya komportable doon lalo at may asawa na siya. 5:30 naman nang tuluyang makauwi sa bahay. Tulad niya, nagtatrabaho din si Lisa sa isang kumpanya at kabilang sa sales staff. Saktong pababa na si Lisa nang matanawan ito. Bagaman nagtatrabaho, pinangangatawan pa din ito ang pagiging full-time wife niya kay Sean dahil wala naman silang anak, pambawi na lamang. Kaagad na ibinigay ni Lisa ang tsinelas sa asawa at itinabi ang sapatos nito. Napagod ka ba sa trabaho? Aniya, tsaka hinaplos ang ulunan ng asawa. Bagaman 5 taon na silang kasal, hindi nawawala ang pagiging malambing ni Lisa sa asawa. Yumakap ng bahagya si Lisa na ikinangiti naman ni Sean. Gutom na ako. Nagluto ka ba? Tanong ni Sean. Tulad ng araw-araw na reaksyon ni Lisa, sabik siyang pinaghanda ng kanyang asawa. Oo naman, paborito mo, sinigang na hipon. Wika ni Lisa. Bagaman pagod ay nakangiti pa din. Iisa lamang si Sean na inaasikaso niya pero parang pagod na pagod siya. May pagkabugnutin kasi si Sean kaya inuunawan niya na lamang. Matapos kumain, umakyat na si Sean. Napaka-spoiled nito kay Lisa. Dahil nga para sa babae ay ito ang kapalit ng kakulangan niya. Matapos niyang maghugas ng plato, umakyat na din siya. Sino yan? Nakangiting ani Lisa nang makita itong nakangiti kaharap ang cellphone. Ha? Alin? Nanonood ako eh. Ani Sean, tsaka hinarap ang phone sa kanya na may nagpi-play na video. Akala ko may kausap ka. Nakangiting ani Lisa. Nahiga siya sa tabi ni Sean. Tiningala niya ang asawa at tsaka ngumiti dito. Alam niyang hindi masukat ang pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Madalas nga na nakakatulog siya sa dibdib nito habang abala si Sean sa kung saang bagay. Hindi naman iyon ipinupuna ni Lisa dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa at sa pagmamahal na pinaparamdam nito sa kanya. Nang sumunod na araw, maaga na namang pumasok si Sean. Ang sipag mo naman, siguro alaga ka ng asawa mo no? Makahulog ang saad ni Trixie. Nakaupo lang sila sa bench dahil maaga pa naman. Oo, ngumiti si Sean. Ikaw, single ka? Usisa ni Sean. Ngumiti si Trixie. Palagay mo, makahulog ang aniya at saka tumawa. Oo naman, kita mo naman, kapag daw single maganda. Biro pa nito sa lalaki. Nahawa na tuloy si Sean sa kanyang biro. Oo nga naman, gatong pa ni Sean. Naputol ang pag-uusap nila nang sumapit ang working hours. Magkaiba ang departamento nila Sean at Trixie kaya hindi sila gaanong nakakapag-usap ng mas malalim. Mukhang napapalapit ka kay Trixie ah. Biro na naman ng isa niyang ka-office mate. Mas maganda naman ang asawa mo dun. Ano pang hinahanap mo? Lumingon si Sean ng masama sa lalaki. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Nakasimangot na anito. Mahal ko ang asawa ko. Nagkakausap lang kami nun. Irap na ani Sean. Bagaman tama ang sinabi ng lalaki at pilit yung itinatanggi ni Sean, palibhasa hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Hanggang isang araw, kinailangan niya mag-overtime dahil nagpatong-patong na ang kanyang mga trabaho. Napapadalas na kasi ang pagkakape nila ni Trixie. Coffee break muna, ani Brandon, tsaka tinapik ang balikat ni Sean. Oo, sunod na ako. Nakangiting tugon niya. Bagaman ganun ang sinabi niya, wala talaga siyang planong mag-break dahil madami pa siyang tatapusin. Nadinig niya ang pagbukas ng pinto.
Hindi niya yun inalintana at nagpatuloy lang sa pagtitipa hanggang sa may mga braso na dumula sa kanyang balikat. Coffee break, di ba? Malambing na anang boses. Nang luminga si Sean, masayang mukha ni Trixie ang sumalubong sa kanya. Trixie? Nautal pa si Sean pero nginitian lamang siya ng babae. Oo, ako nga Sean. Anang babae, kasabay ng sunggaban nito ng halik ang labi ni Sean. Mainit at madiin. Matagal bago sila bumitaw. Titig na titig sila sa isa't isa. Gusto kita. May gusto ko sa'yo. Hindi ba't ganun ka din naman sa'kin? Nangungusap ang mukha ng babae. Pero Trixie, may asawa ko. Wika ni Sean. Nagbabaka sakali na kung sasabihin niya iyon ay maputol kung ano man ang maaaring mabuo. Ayos lang. Okay lang na maging kabit mo ko, Sean. Anito pa na ikinagulat ni Sean. Kahit kailan, hindi niya naisip na maaaring mahulog si Trixie sa kanya. Hindi niya din mahulaan kung init ba ng katawan o sadyang mahal siya ng babae kaya ito nagpapakadesperada sa kanya. Hinarap ni Trixie ang upuan ni Sean tsaka ito kumandong sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Ngiwing saad ni Sean. Kinakabahan siya dahil noon pa man tinutokso na siya kay Trixie pero may asawa siya kaya hindi maaari. Sean, may diin kung tawagin ang pangalan niya ng babae. Trixie, nabigla ka lang. Baka abutan tayo ng mga katrabaho natin. Giit ni Sean pero mariin na naman siyang siniil ng halik ni Trixie. Ayaw niyang makantsawan ng babae kaya tumugon siya. Tumayo si Trixie kaya naman sumunod din si Sean nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Bumitaw ng kusa si Trixie nang malapit na sila sa pinto. Mapanukso ang bawat tingin nito habang hatak si Sean. Saan ang punta natin? Ngiwing ani Sean pero tuloy pa rin sa pagsunod. Maharot na tumawa si Trixie. Sa langit, sagot niya, tsaka pinikita ng lalaki. Tumungo sila sa isang abandonadong storage room. Mainit at madilim yun pero hindi iyon naging dahilan para hindi mag-alangan na ilabas ang init sa isa't isa. May asawa ka lang pero kaya kong ibigay ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo. Ani Trixie habang marahang idinadampi ang bawat halik sa leeg ni Sean. Ang kamay niya unti-unting humahaplos sa pagkagalit ng nasa loob ng pantalon ni Sean. Mabilis na naupo si Trixie kasabay ng ginawa niya na ang bagay na iyon sa lalaki. Bumungad sa kanya ang napaka-gifted na ayun ng lalaki. Napalunok si Sean kasabay ng hiya na bumalot sa kanya. Bukod kasi kay Lisa ay wala nang nakakita ng sa kanya. Napatingala siya kasabay ng pagtukod niya sa pader na nasa gilid niya. Parang hinugot ang kaluluwa niya nang umpisahan na nga ni Trixie. Ito ang unang beses na naranasan niya ang bagay na yun. Totoo nga ang sinabi ni Trixie. Hindi nga kayang ibigay ni Lisa ang bagay na ito. Huwag kang mag-alangan. Walang makakakita. Tukso sa kanya ni Trixie. Walang nagawa si Sean kundi ang mailabas ang impit niyang daing. Sige, huwag kang mahiya. Yan ang patunay na hindi ito ang huli. Bulong na ani Trixie tsaka nagpatuloy. Alam ni Sean na masama pero hindi niya maaaring pigilan si Trixie dahil hindi niya kaya. Nang hindi na nakatiis si Sean, sa pilitan niyang pinahinto si Trixie. Hindi niya napigil ang gigil at pagkauhaw. Oo nga't masasabing kasalanan pero hindi niya na kayang magpigil. Ngayon niya naiintindihan kung bakit nagkakaroon ng mga manloloko sa mundo. Hindi nila napipigil ang kanilang mga sarili. Oras na narito na sila sa sitwasyong nakahain ang lahat at kakainin na lamang. Ng mga sandaling yun, nalimutang tuluyan ni Sean na siya ay may asawa. Inangkin niya si Trixie na hindi akalain na hindi na pala ito dalaga. Napakabilis na kasing nakapasok. Siguro, ganun talaga lalo na pagpanakaw. Oh, kakabalik mo lang? Saad naman ni Terence. Dadalawa na lamang kasi sila sa office ni Sean. Oo, may hinatid kasi ako sa storage room. Mga papel na hindi nakakailanganin. Kakamot-kamot na ni Sean. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi si Sean. Nakadukdok sa mesa si Lisa kaharap ang mga pagkain na may takip. Nakaramdam ng guilt si Sean. Marahan niyang pinagmasdan si Lisa. Nakapamiwang siya habang iniisip ang kagaguhang nagawa niya sa tapat niyang asawa na walang ginawa kundi ang mahalin siya. Napasinghap siya nang gumalaw si Lisa. Kasabay noon nang ito ay magdilat. Nandyan ka na pala? Wika ni Lisa. Oo. Biglang nataranta si Sean. Naupo siya katabi ni Lisa. Bakit ngayon ka lang?
Kalmadong ani Lisa. Madami kasing ginawa dun. Bakit hindi ka pa kumain? Sana hindi mo na ako inantay. Maganda ang nais pakahulugan ni Sean, pero iba ang naging dating noon para kay Lisa. Bagaman maliit at simpleng sakripisyo lamang na mag-antay, hindi man lang iyon nakita ni Sean. Gusto kasi sana kitang makasabay kumain. Malungkot na ani Lisa. Tipid ng ngiti ang sinukli niya kay Sean, tsaka niyakap si Lisa, ngunit hindi ito nasiyahan. Pakiramdam niya, ito na ang pinakamalamig na yakap ng kanyang asawa. Sorry, kumain na ako sa work. Nagutom na kasi ako. Palusot na ani Sean, pero matamis ng ngiti pa din ang pinakawalan ni Lisa. Ganun ba? Sige, mauna ka ng mahiga. Kakain ako saglit tapos aakyat na din ako. Ani Lisa. Ngumiti si Sean at saka tumango. Nang tumalikod si Sean, doon na bumakat ang lungkot sa mata ni Lisa. Pakiramdam niya ay paunti-unting nagbabago ang kanyang asawa. Malamig na ang pagkain kinain ni Lisa. Inisip niya kung gaano nga ba kadami ang trabaho ng kanyang asawa at madalas na itong ginagabi. Marahan ang kanyang pagpasok sa pinto. Tulad nung nakaraan, nakangiti na naman ito at panay ang tipa sa cellphone. Tumikim si Lisa para mapansin siya ni Sean. Tumigil ito sa ginagawa at kaagad na pinatay ang cellphone. Tumabi si Lisa sa higaan. Hindi tulad noon na nagkukwentuhan pa sila. Nakatulala sa kisame si Sean habang nakayakap sa kanya. Pero ang presensya nito, hindi niya maramdaman. Ayaw mag-overthink ni Lisa, kaya't pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, tulad ng nakasanayan, material wife talaga ang labas niya. Nagluto siya ng kay aga-aga para kay Sean. Nakaboxer na ito nang bumaba sa sala. Good morning! Matamis na pagbati nito sa kanya. Napangiti si Lisa, na wala ang maduming isipin ni Lisa. Maupo ka na. Aniya pa, matapos salubungin ng matamis na halik ni Sean sa kanyang pisngi. Isa-isang hinain ni Lisa ang pagkain ni Sean sa plato nito. Sandali lang ilalagay ko lang sa labahin yung mga punda. Ani Lisa, nagpalit kasi siya ng punda. Naglakad si Lisa papunta sa marumihan. 2 crates ang naroon kung saan naroon ang damit nila. Akmang ilalagay niya na ang mga punda na nasa braso niya nang mapatigil siya sa paghakbang. Napakurap-kurap si Lisa. Napasinghap siya kasabay ng pangihina ng kanyang mga tuhod matapos niyang makita ang long sleeve na puti ni Sean. May lipstick stain ito sa bandang collar at labis iyong nagpapasikip ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang dinampot ang long sleeve para siguruhin kung pinaglilinlangan lang ba siya ng kanyang mga mata. Nanginig ang labi niya dahil tama ang nasa isip niya. Inamoy niya ang long sleeve at may ibang amoy yun. Napapikit si Lisa kasabay ng pagguhit ng kanyang luha. May problema ba? Binalot siya ng kaba matapos umugong ang tinig ni Sean. Kailangan niyang pigilin ang pag-iyak niya. Dahan-dahan siyang humarap habang nakangiti dito. Oo, okay lang, tara. Ani Lisa matapos ilagay mga pundas sa marumihan nila. Peking ngiti ang pinakawalan niya, tsaka sinukbit sa braso ni Sean ang kanyang kamay. Hindi ka papasok? Tanong ni Sean kay Lisa. Matagal pa nga itong tinitigan ni Sean pero tila lutang si Lisa hanggang sa mapahinto na din si Sean. Okay ka lang ba? Tanong muli ni Sean pero pawang pipi si Lisa kaya may nabuti na nitong hawakan ng kanyang kamay. Are you okay? Kanina pa ako nagsasalita. Seryosong ani Sean na kaagad ikinataranta ni Lisa. Oo naman, okay lang ako. Nakangiting saad ni Lisa. Napalabi si Sean dahil halata naman na hindi ito okay. Magpa-check up na kaya ako para malaman natin kung bakit hindi tayo nagkakababy. Wika ni Lisa. Tsaka na siguro kapag naman pinahintulutan na ni God, wala namang imposible sa kanya. Ani Sean na labis ikinasama ng loob ni Lisa. May pagbabago na nga talaga sa kanyang asawa. Kung dati ay atat na itong magkaanak, ngayon mukhang wala na itong balak. O siya, mauna na din ako. Huwag kang magpalipas ng gutom ha. Ani Sean nang tumayo tsaka humalik sa noo ni Lisa. Mapait ng ngiti ang pilit isinukli ni Lisa. Tinanaw niya si Sean hanggang sa makaalis ang coaching sa kanito. Tumalima na si Lisa tsaka nagpalit ng damit. 11:00 pasado na nang natapos siyang asikasuhin ng sarili. Ano na kaya ang ginagawa ni Sean? Nasabi niya sa kanyang sarili. Sinubukan niyang tawagan ito sa messenger pero laking gulat niya nang makitang nakablock siya dito. Out of curiosity, kaagad na sumakay si Lisa sa kotse niya
at wala sa ulirat na sumunod kay Sean. Balak niyang tanungin ito ora mismo. Ang tibok ng puso niya, hindi niya malaman kung gaano ba kabilis. Ayaw niyang mag-isip ng masama pero wala siyang magagawa. Ano ba tong naiisip ko? Napangiwi si Lisa sa sarili niyang naisip. Alam niyang suntok sa buwan ang kanyang iniisip, pero batid niya kung gaano siya kamahal ng asawa. Kahit kailan, hindi pa ito nagkamali sa kanya noon pa man. Huminto ang kotse ni Lisa sa tapat ng pinagtatrabahuhan ni Sean. Sakto ang lunch break nito. Lisa? Napatingin siya sa malapit na katrabaho ni Sean. Hindi niya nga lang matandaan ang pangalan nito. Oo, si Sean. Nasa cafeteria ba siya? Wala hindi ko naman nakita. Hindi ko siya napansin na kumain. Sagot naman ito na kinatango naman ni Lisa. Dahil alam niya naman ang opisina ng kanyang asawa, dumiretso na lamang siya dun. Sa tansya niya, sinisikap nitong tapusin ang trabaho para makauwi at bumawi sa kanya. Pero madilim ang opisina ni Sean, mukhang wala din namang tao dahil patay ang mga ilaw. Pero napasinghap siya matapos niyang makadinig ng hindi magandang tinig. Isang halinghing ng babae. Kinain siya ng kaba pero umaasa siya na mali lang siya ng dinig. Sinilip niyang muli ang opisina nang may awang ng kaunti ang pinto at doon tuluyan ang bumungad sa kanya ang mukha ni Sean sa di kalayuan. Nakatingala at sa pakiwari ni Lisa, siyang-siya ito sa ginagawa. Madalas niyang makita ang mukhang iyon ni Sean sa tuwing nagtatalik sila noon, pero bigla na lamang itong nanglamig bigla sa dahilang may nagpapainit na palang iba sa kanya. Nasalo ni Lisa ang kanyang bibig, nanginig ang kanyang mga tuhod at nagsimula na ding magunahan ang kanyang mga luha. Tumayo ang babae. Napasinghap siya. Ito ang babae na nakilala niya sa isang resto. Hiwalay sa asawa at may 2 anak. Minsan pa nga siyang sinabihan nito na ingatan niya ang kanyang asawa, lalo at wala silang anak. Ngayon ay mas naunawaan ni Lisa kung bakit nito nasabi yun, sapagkat siya ang pangunahing aagaw sa asawa ni Lisa. Kita niya na may itsura din ito, pero alam niyang higit na mas maganda siya kaysa kay Trixie. Kaya nga nag-iisa lang ang kaagad na pumasok sa isip niya. Saan? Saan siya nagkulang? Malamang na ito na ang dahilan ng madalas na pagngiti sa po ng kanyang asawa. Bukod doon, ang pag-uwi nito ng late. Dahil sa pagmamahal, ay nabulag siya. Hinayaan niyang lumao si Sean hanggang sa mawalan na ito ng respeto sa kanya. Lakas loob na humakbang palayo si Lisa. Naging napakasakit noon para sa kanya. Nakatulala siya habang naglalakad. Siguro ay pinag-adya, kaya kahit isang katrabaho ni Sean, walang nakakita sa kanyang kalagayan. Pagsakay niya sa kotse niya, tinanaw niya ang building na pinapasukan ni Sean, ang lugar kung saan nagaganap ang kahayupan para kay Lisa, ang walang kapatawarang pagtaksil sa kanya ni Sean. Nakakalungkot lang para sa kanya dahil sa labis niyang pagtitiwala, nagawa pa siyang lokohin ng asawa niya. Ang building na iyon ang nagmistulang impyerno para kay Lisa. Bagaman ngayon niya palang nahuli ang asawa niya, hindi niya maalis sa isipan niya kung talaga bang isang beses lang na may naganap na kahayupan ng asawa niya at ang kabit nito. Kinagat niya ang labi niya hanggang sa maramdaman niya ang kirot at tuluyang malasahan ang dugo nito dahil sa sugat. Ginawa niya iyon para pigilin ang pagluha niya dahil walang kwentang tao ang kanyang iniiyakan. Nilakasan niya ang kanyang loob. Nag-drive siya ng kotse at saka umuwi ng bahay. Ustong pagtapak niya sa harap ng pinto nila ay gano'n na lamang kasakit ang naging pagkirot ng puso niya matapos gumunita ng mga nakita niya. Tiniis ko lahat. Lahat-lahat, pero bakit? Bakit mo ko ginanito? Basagang tinig na aniya. Napasalampak siya kasabay ng pagtulo ng luha niya. Akala niya okay siya pero hindi pala. 5 taon. Sa 5 taon na yun, hindi mo man lang ba pinanghinayangan ng lahat? Bakit, Sean? Bakit? Luha ang aniya habang nakatingala sa portrait nilang mag-asawa. Nasakal ka ba? Ano ba? Lahat naman sinunod ko. Sa tuwing mag-aaway tayo, ako pa nga itong nagpapaka-impokrita para hindi mo ko iwan. Bakit? Ang bawat pagbigkas niya sa mga katagang yun ang lalong bumibigkis sa puso niya. Hihinga-hinga siya dahil sa malakas na pagkaubos ng lakas niya. Gumapang siya palapit sa sofa matapos ay yumuko siya doon para ilabas ang sakit ng puso niya. Ang bawat palahaw niya ang patunay ng sakit na nararamdaman niya. Madilim na nang magising siya. Kaagad niyang inayos ang kanyang sarili. Masakit ang kanyang mata. Patay pa ang mga ilaw, kaya dali-dali siyang naglakad para buksan ang ilaw ng bahay nila.
Kasabay noon nang mag-vibrate ang phone niya at message iyon mula kay Sean, nagsasaad na hindi naman ito makakauwi. Napatawa si Lisa ng bahagya. Ano pa nga bang bago, di ba? May kabit siya, kaya dapat hindi na ako naninibago. Umiiling na aniya, para siyang manhid kahit alam niyang masakit yun para sa kanya. Ayaw niya nang lumuha. Sige, maghamunan tayo. Akala mo ba talaga mas magaling ka sa akin? Itinaas ni Lisa ang ulo niya. Marahan siyang umakyat sa kanilang kwarto. Pinagmasdan niya ang lahat ng mga gamit nilang nandun. Sa bawat desisyon ko'y kasama kita, pero hindi ko nakita na may iba ka na pala. Aniya pa, tsaka inakap ang kanyang sarili. Ayaw niyang ipakita na alam niya na ang totoo dahil gusto niyang umalis sa buhay ni Sean na mag-iiwan siya ng tripling sugat sa puso nito nang hindi niya mararamdaman. Nagbihis si Lisa ng isang sexing damit, pananamit na kinalimutan niya mula nang makilala niya si Sean. Mula nang tanggapin niya na may asawa na siya, kinalimutan niya ang buhay niya, ang pagiging marangya dahil kay Sean. Ibinalik ni Lisa kung paano siya magayos at magdamit nang siya ay dalaga pa lamang. Kung kaya mo makipaglaro, mas kaya ko, Sean. Nasabi niya nang makasakay siya sa kotse. Isang kilalang barang pinuntahan niya. Dahil medyo daring ang suot niya, nakuha niya ang atensyon ng karamihan. Ang bawat paghakbang ni Lisa, pinanood ng mga kalalakihan. Tequila, ani Lisa nang marating ang bar counter. Kaagad na binigyan siya ng bartender ng alak na gusto niya. Iisang shot pa lang ang naiinom niya nang may lalaking lumapit sa kanya. Tagal na din na, wala na kayo? Napalinga si Lisa sa nagsalita. Bahagya siyang nagulat nang ito ay makita. Christian? Ani Lisa. Matamis lang nang umiti ang binata. Moreno ang kulay. Medyo manipis ang katawan pero gwapo. Ito ang dating manliligaw ni Lisa. Kamusta? Pwede na ba ako? Tanong pa ng lalaki pero umiling si Lisa. May phobia na ako, Christian. Sa ngayon, i-enjoy ko na lamang muna yung buhay ko. Tumango naman si Christian. Naiintindihan ko. Nagsimula nang magkwento si Lisa habang masaya naman siyang pinapakinggan ni Christian. Masaya siya dahil sa wakas, gising na si Lisa sa pangluloko ng asawa nito na matagal niya nang pinaghihinalaan. Sa tagal ng pag-uusap nila, hindi na nila namalayan ang oras. Naparami na din ang nainom ni Lisa, kaya si Christian na ang nagasikaso sa kanya pauwi sa kondo nito. Habang nagdadrive si Christian, ay nakatanaw lamang siya kay Lisa. Taimtim itong natutulog habang nakasandal sa gawing bintana ng kotse niya. Walang dahilan para lukuhin ka niya. Kung alam ko lang sana noon pa man, pinagdamot na kita. Malungkot na saad ni Christian. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok ni Lisa na tumatabing sa mukha nito. Marahang binuhat ni Christian si Lisa hanggang sa makapasok sila sa unit nito. Nang magtagumpay niyang mailapag sa kama si Lisa, yumuko siya para titigan ng babae. Sadyang napakaganda mo. Sana sa susunod na bubukas ang mata mo. Ako naman ang makita mo, Lisa. Nagsusumamong saad ni Christian. Masakit ang ulo ni Lisa nang siya ay magkamalay. Salubong ang kanyang kilay nang magising siya. Maagan at kahit anong ideya ay wala siya. Palibhasa nga ay nalasing siya. Nasapo niya ang kanyang ulo habang kunot ang noo. Kasabay ng pagbangon niya ang pagpasok ni Christian. Oh, gising ka na pala. Kakamot-kamot na ani Christian. Wala na siyang tama ng alak kaya bumalik na ang pagiging mahiyain nito. Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Nakangiwing ani Lisa. Nalasing ka. Ayoko namang ihatid ka sa bahay niyo dahil baka makita tayo ng asawa mo. Anang binata kay Lisa. May ginawa ka ba sa akin? Nahihiyang saad ni Lisa na kaagad ikinahalakak ni Christian. Oo, ingatan kita pa uwi. Napalabi si Lisa. Mag-almusal ka para makauwi ka na ng maaga. Alam kong naghihintay din sa'yo si Sean. Saad pa nitong minsan. Tinitigan ni Lisa ang binata. Hintay for what? Para mapakinggan na naman ang kasinungalingan niya. Umirap si Lisa tsaka bumangon. Naglakad si Christian palapit sa closet. Pinuksan niyon at kinuha ang isang box. Here. Aniya, tsaka binigay ang isang box. Kagabi mo pa suot yan. Magpalit ka. Pagkabigay, kaagad tumalima si Christian. Naglakad dito palabas. Hintayin kita sa labas. Paalam ni Christian. Tinanaw ni Lisa si Christian. Nahihiya siya dahil mukhang mali talaga ang lalaking pinili niya. Kung ito siguro ang minahal niya, ay baka may anak na sila ngayon. Matapos ng tahimik nilang almusal, nagpaalam na din si Lisa.
Nagre-request pa nga si Christian na kung maaari, magkita pa ulit sila kahit bilang magkaibigan lang, pero hindi naman sumagot si Lisa. Pagdating sa bahay, inaasahan niya nang nandoon si Sean. Nasa sala ito at masama ang tingin sa kanya. "San ka galing?" Bungad nito. Tinitigan ni Lisa ang taksil niyang asawa. "Pagod ako, Sean. Not now, please." Aniya kunwari, nais niyang iparamdam sa lalaking ito ang nararamdaman niya noong mga panahon na nanlalamig na ito. "Pagod? Kailan ka pa umalis? Hindi ka umuwi mula kagabi? San ka galing?" Sunod-sunod na nito pero hindi niya pinansin. Sa halip, nagdire-diretso siya papasok. Marahas na hinawakan ni Sean ang kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak nun. "Sabing san ka galing eh." Nang gagalaitin itong side, tinignan ni Lisa ang braso niya na hawak ni Sean. "Bitaw, Sean. I said I'm tired." "Tired? San ka nga napagod?" Pero nginisihan lamang siya ni Lisa. "Hindi kita tinanong ng ganyan nang hindi ka sakin umuwi kagabi, kaya wag mo kong ganyanin." Saad pa ni Lisa. Hindi makapaniwalang lumaki ang mata ni Sean. "I was busy from work." Giit ni Sean. "Then okay. I'm busy too from my business. So stop asking please." Saad ni Lisa, tsaka nagpatuloy sa pag-akyat sa kwarto nila. Nadinig ni Lisa ang padarag na paghabol sa kanya ni Sean. "Alam kong busy ka pero gusto kong malaman kung saan ka galing. Gawain ba ng matinong asawa yan?" Akmang hawak si Lisa sa doorknob pero napahinto si Lisa. "What are you saying?" Salubong ang kilay niya nang harapin ng asawa. "Gawain ng matinong may asawa?" Pag-uulit niya pa. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Mula sa ere, kumuha siya ng lakas para ibungad ang malakas na sampal nito sa mukha ni Sean. Ramdam niya ang kirot matapos ay namanhid ang kamay niya. Sinisiguro niyang ganun yun kalakas. "Pertaining a matino thing?" Hindi makapaniwalang ani Lisa. "Pinaglololoko mo ba ako?" Malakas na sigaw niya. Nakatanaw lang si Sean sa kanya habang salo nito ang kanyang pisngi. "Ano bang sinasabi mo?" Maang-maanga na ani Sean. "Huwag mo kong gaguhin. Akala mo ba talaga tatanga-tanga ko? Sean, 5 taon na tayo magkasama kaya kilalang kilala kita kung kailan ka magsisinungaling." Nang gagalaiting saad ni Lisa. "Really? Ipagpapalit mo ko? Bakit? Anong nakita mo sa lintik na babae na yun? Mga dugyot kayo." Malakas na sigaw ni Lisa. "Wife, ano bang sinasabi mo?" Ani Sean, patuloy sa pagmamaang-maangan. At mga hawakan nito ang pisngi niya nang mabilis niyang tampalin ang kamay ni Sean. "Hindi ako tanga, Sean. Lahat ng kaya mong gawin, kaya ko ding gawin kaya wag mo kong subukan." Matapang na saad ni Lisa. Sa pilitan niyang itinulak si Sean palabas at padarag na isinara ang pinto. Sa kabila ng katapangan niya kanina, nakatago ang sakit sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa puso niya kasabay ng mabibigat niyang paghinga. Malalim ang sakit na nasa puso niya pero ayaw tumulo ng kanyang luha. Siguro'y dahil sa patong-patong na sakit na nararamdaman niya. Tinanaw niya ang portrait na nakasabit sa kanilang kwarto. Ang ngiti sa kanilang labi ay walang pagsidla ng mga sandaling yun dahil nangako sila sa harap ng Diyos at napakaraming tao. Kinasal sila't akala ni Lisa susi iyon para maging sa kanyang asawa. Ngunit malaki pala iyong kalukuhan. "Wife, honey, open the door." Sunod-sunod na katok ni Sean pero parang bingi si Lisa at wala siyang pakialam. "Pakinggan mo ko. Natukso lang ako, patawarin mo ko pakiusap." Aniya pa pero lalong napaiyak si Lisa. Para sa kanya, yun na yata ang pinakagagong dahilan ng nadinig niya. Sapagkat napakarami ding tukso na lumapit sa kanya pero kahit isa, hindi niya yun pinatulan dahil ang tukso na sinasabi ng kanyang taksil na asawa, kayang-kayang iwasan. Na mga sandaling yun ay walang ibang tumatakbo sa isip ni Lisa kundi ang salitang ayoko na. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang maleta. Isa-isa niyang isinalansan doon ang kanyang mga gamit. Hindi niya inalintana ang malakas na pagsigaw ni Sean. Nanggigigil siyang isinuksok ng isinuksok ang mga ATM cards nila pati na ang vault nila na may makakapal na pera sinimot niya. "Hindi ako papayag na magpapakasarap kayo ng babae mo sa mga ipinundar natin. Mamimili ka lang, Sean. Ipapakulong ko kayo o ibibigay mo sa akin lahat ng dapat ay sa akin." Nanggagalaiting ani Lisa. Laking gulat ni Sean nang makita si Lisa dala ang 3 maleta. "Wife, where are you going?" Natatarantang ani Sean. Tinignan siya ng matalim ni Lisa. "Wife, your face." Aniya,
Tsaka hinawi ang kanyang asawa matapos ay nagmadaling lumabas. Bagaman hirap, hindi niya ayun inalintana. Pumare siya ng taxi. Masama o labag man sa kalooban niya, kailangan niyang turuan ng leksyon ng taksil niyang asawa. Mabuti na nga lang at hindi kalayuan ng bahay ng mga magulang niya, kaya kaagad din siyang nakarating doon makalipas lang ng 30 minuto. Abala ang mami niya sa pag-aalaga ng halaman nang madatnan niya. Lisa, daughter? Hindi makapaniwalang saad ng ginang. Napakatagal na ng panahon mula nang magkita sila, kaya't ganito na lamang ang gulat ng ginang nang siya ay makita. Puno ng lupa ang gloves na suot nito. Kusang nabitawan ng ginang ang gunting na hawak-hawak nito. Matapos ay bumaba ang kanyang paningin sa mga maleta na nasa tabi ni Lisa. What happened? Anito, tsaka nilapitan ng anak. Ma'am, yun pa lang ang sinasabi ni Lisa, pero nanggilid kaagad ang kanyang luha. Ma'am, he cheated on me. Biglang nabasag ang tinig nito. Awang-awa ang ginang nang masaksihan ang pagkadurog ng anak niya. Mabilis na niyakap ng ginang si Lisa. Pakiramdam ng babae, yun na ang hudyat para umiyak siya. Malakas ang naging palahaw niya. Ma'am, I'm sorry ma'am. Umiiyak na ni Lisa sapagkat kinalimutan niya ang kanyang magulang. Tinalikuran niya ang kanyang buhay kasama ang mga magulang niya dahil sa labis na pagmamahal kay Sean. Ito ang sinukli niya sa akin, ma'am. Bakit? Patuloy na pag-iyak na ni Lisa. Napaluha na din ang ginang. Patuloy sa paghagod ng likod ang kanyang anak. Shh, dahan na. Pagpapakalma ng ginang, ngunit wala namang epekto yun. Hanggang sa may panibagong tinig ang bumalot mula sa likuran. Lisa? Napatigil si Lisa dahil sa tinig na yun. Literal na tumigil ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod hanggang sa magtama ang mata nila ng daddy niya nasa lubong ang kilay. Why are you here? Seryoso't walang bahid ng pagbibiro ang tinig nito. Mahal, ang ginang nang humarang para kay Lisa. Huwag mo namang pagalitan ng anak mo. May pinagdaraanan siya. Then what is it? Curious na tanong ng Ginoo. Kung maaari sa loob na lang natin pag-usapan. Pakiusap na saad ng ginang. Tumango naman si Lisa. Nanguna ang daddy niya papasok. Tinulungan naman siya ng kanyang mami. Ma'am, natatakot po ako kay dad. Ani Lisa habang sinusundan nila ang padre di pamilya nila. Ngumiti lamang ang ginang tsaka hinaplos ang gilid ng ulo niya. Mahal ka ng daddy mo anak. Sadyang nagtampo lamang siya nang iwan mo kami. Pero sigurado kung maiintindihan ka niya dahil mahal na mahal ka nun. Walang araw na hindi ka niya inaalala anak. Kahit paano, medyo gumaan ang pakiramdam ni Lisa. Sa totoo lang, daddy's girl siya pero mula nang mag-asawa. Nilimot niya ito dahil nga kailangan niya magpaka-independent kaya hindi niya inasahan na magiging ganito din pala ang buhay niya sa dulo. Naupo sila sa sofa. Anong nangyari? Bakit ka narito? Seryosong saad ng Ginoo. Hindi alam ni Lisa kung paano niya ipapaliwanag kaya't lumuhod siya kaagad, bagay na kinagulat ng kanyang daddy. Dad, hindi ko po alam kung paano ko magsisisi. Sabihin niyo po't gagawin ko. Mali po ako ng buhay na tinahak ko, daddy. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lisa. Seryoso nitong sabi. Tinaas ni Lisa ang muka hanggang sa tuluyang magtagpo ang mata nila ng daddy niya. May gulat sa daddy niya dahil sa luha ang mata ni Lisa. Daddy, niloko niya po ako. Basagang tinig na sad ni Lisa kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha. Tila pinisilang puso ng Ginoo nang makita ang luha ng anak niya. Walang namutawi sa labi nito kundi hinatak nito ang braso ni Lisa. Sa lubong ang kilay nila nang tumayo. Puno ng takot ang mukha ni Lisa pero napasinghap siya nang yakapin siya ng daddy niya. Anak, yun pa lang ang sinasabi ng daddy niya nang tuluyan siyang mapahagulgol para bang binigyan siya ng karapatan ng kanyang daddy upang umiyak. Mahigpit na yakap ang ginawa ni Lisa. Iyak siya ng iyak kahit ang mami niya awang-awa sa kanila. Umalis ka kasi sa tabi ko. Paano kitang ipaglalaban anak ko? Wala akong alam sa mga nangyari sa'yo dahil malayo ako. Dad, I'm sorry. I'm so sorry, Dad. Umiiling na ni Lisa. Naupo sila sa sofa. Nakita mo ba kung sino ang babae niya? Tanong ng kanyang daddy. Opo, Dad. Katrabaho niya. Parang batang nagsusumbong si Lisa. Hintayin mo anak. Gagantihan natin sila. Hindi ako papayag na hindi magbabayad ang gagong yun sa'yo. Pagpahingahin mo muna yung anak mo mahal. Tsak na pagod yan kakaiyak. Anang mami niya.
Nadinig niya pa ang malalim na buntong hininga ng kanyang daddy. Umakyat si Lisa sa kanyang kwarto. Na-miss niyang lugar na iniyakan at kinalakihan niya. Ngumiti siya. Nakita na naman tayo pero this time, hindi na ako aalis. Naibulong niya sa kanyang sarili. Kahit papaano, sumasagi din sa isip ni Lisa ang sinapit ng masaya nilang pagsasama ni Sean. Pero heto na siya at kailangan niya iyong harapin. Hindi pa man lumilipas ang linggo nang makatanggap ng tawag ang bahay nila Lisa mula sa kanilang gwardya. Ang ama ni Lisa ang sumagot. "Sir, may naghahanap po kay Ma'am Lisa. Asawa niya daw po." Anang bagong gwardya at halata na hindi pa nito kilala si Sean. "Asawa?" Malakas na bulyaw ng Ginoo. "Walang asawa ang anak ko. Sabihin mo, lumayas na siya dahil nagsasayang lamang siya ng laway." Naguhurumintadong anito. Napahawak pa nga siya sa tagiliran niya habang nakatingin sa anak na nakikinig lamang sa kanya. "Sige po sir." Pagtatapos din ng gwardya. Lintik na yun, talagang walang kasing tigas ng muka. Anong akala niya sa anak ko? Pagtapos niyang pagsawain, bibitiwan matapos ay babalikan. Oras na hindi siya umalis, itatakbo ko siya sa hospital nang hindi humihinga Lisa. Hindi ako nagbibiro. Dire-diretsong saad nito. Nakaramdam ng lungkot si Lisa. Iniisip niya kung paano niya na ipagsawalang bahala ang damdamin ng mga taong handang magsakripisyo ng sarili nilang mga buhay para lamang sa kanya. "San ka ba pupunta?" Tanong ng daddy ni Lisa nang magawi ang paningin sa kanya. "Iayos ko po lahat ng properties ko, dad." Paliwanag niya rito. "Hindi ako papayag na basta-basta lang nilang pakikinabangan ng mga pinagpaguran ko." Tumangulang ang daddy niya. Gusto pa nga sana siya nitong samahan pero si Lisa na ang kusang umayaw. Nasa gate na sila. Nakangiti pa ang gwardya sa kanya nang mamataan niya ang buwisit niyang mister. "Lisa, yun kaagad ang bungad nito sa kanya. Anong kailangan mo sa akin?" Nang gagalaiting saad ni Lisa. "Ang tigas talaga ng mukha mo, no?" Aniya pa pero kaagad na lumuhod si Sean sa harap niya. "Please wife, come back please." Nagmamakaawang ani Sean. Sarcastic ang tumawa si Lisa. "Bakit? Bigla mong naalala na hindi ka nga pala mabubuhay nang wala ko? Dahil sa ating dalawa, ako lang naman ang may pangarap, hindi ba? Buong pagsasama natin, akala ko ako ang problema. I tried to be your perfect wife. Akala ko paranoid lang ako sa mga nakikita ko sa'yo. Kaya puno ako ng insecurity sa katawan. Pati sarili kong halaga nakalimutan ko. Tinolerate ko lahat ng mga ginawa mo sa akin. Kaya sising-sisi ako. Sana noon pa man nakipaghiwalay na ako sa'yo. Ngayon Sean, bukas na ang lahat sa akin. Akala mo mauuto mo ko? Hindi na Sean. Hinding-hindi na." Saad ni Lisa, tsaka akmang lalakad na nang hilahin siya pabalik ni Sean. "Don't leave me please. Wag naman wife. Mahal na mahal kita." Minsan pang saad ni Sean pero humalakak si Lisa tsaka matalim na tinitigan ng dating asawa. "Lintik na pagmamahal mo. Walang katibayan." Inis na aniya tsaka malakas na binawi ang kamay niya. Hahakbang na sana si Lisa nang may kotseng huminto sa tapat nila. Bumukas yun at bumaba si Christian. "May problema ba?" Tanong nito tsaka lumapit kay Lisa. Tinanaw nito si Sean. "Kaya ba ayaw mo nang bumalik sa akin dahil sa hambog na yan?" Tanong dito ni Sean. Tinignan lang siya ni Christian. "Kung ano man ang nangyayari sa inyo, ilabas ako doon. Wala akong kinalaman. Sa pagkakaalam ko, kung ano man ang kahantungan ng lahat ng to, base yun sa kagustuhan nyo." Maayos na paliwanag ni Christian kaya lalong nainis sa kanya si Sean. "Ang sabihin mo mayabang ka." Nang gagalaitin itong side, hindi pa nakontento si Sean. Humakbang ito at takmang susugurin si Christian. "Wag mo kong pilitin Sean." Singhal ni Lisa. Tumanaw siya kay Christian. "Pwede mo ba akong samahin? Kakausapin ko yung attorney ko." Ani Lisa. Tumango naman kaagad si Christian. Lihim pa itong tumingin kay Sean tsaka itong initian. Para bang sa laban pa lang na iyon, siya na ang panalo. Ipinagbukas ni Christian si Lisa ng pinto hanggang sila ay makasakay. "Okay ka lang ba?" Tanong ng binata habang nakatuon ang atensyon nito sa daan. Tipid nang umiti si Lisa tsaka tumango. "Oo, ayos lang. Hindi mo na pwedeng bawiin ang lahat, oras na nagawa mo na ang bagay na yan." Paalala ni Christian. "Sana tsaka ka na magdesisyon, oras na wala nang galit dyan sa puso mo." Saad pa ni Christian. Tinignan lang siya ni Lisa. "Madami nang nangyari Christian. Nakisiping siya habang kami pa. Malaking pagkakamali yun. Paano pa ako magtitiwala sa kanya? Gayong nasira na niya. Hindi ko na kaya Christian. Ayoko na." Malungkot na saad ni Lisa
Bagay na naintindihan naman ng binata kaya tumango siya. Kausap ni Lisa ang attorney niya. Humingi lamang ito ng kaunting detalye at ebidensya na magpapatunay na may babae yung asawa niya para lahat ng properties mailipat sa kanyang pangalan. Kung bubuksan niyo po yung puso niyo, wag muna sana ngayon. Anang attorney, tinignan pa nga nito si Christian kaya napalunok ito dahil hihina ang laban natin kapag binaligtad niya kayo. Alam niyong hindi malabong mangyari yun, lalo't wala tayong ititira sa asawa niyo. Magiging desperado yun kaya ingatan niyo yung pakikipag-usap at pagsama sa lalaki. Paliwanag ng attorney. Tumango si Lisa, nilingon niya pa nga si Christian. Paano ba yan? Hanggang dito na lang kita masasamahan. Ani Christian, sa mga susunod na lakad mo, iiwas na ako. Alam mong mahal kita kaya oras na may magtanong sa akin, hindi ko yun itatanggi. Sinserong ani Christian habang sila ay nasa kotse. Naiintindihan ko Christian, tipid ang ngiti na aniya. Pero hindi ko sinabing hindi ako dadalaw sa inyo. Nakangiting anang binata. Ha? Tila nawala bigla si Lisa sa kanyang sarili. Single ka na diba? So walang masama kung dumalaw ako sa inyo. Matamis ang ngiti na aniya. Pero kasi hindi ka pa kilala nila mami. Natatakot ako na baka kung anong isipin nila sa'yo o sa akin. Nakalabing ani Lisa. Lalo siyang pinamulahan nang bigla siyang pisilin ni Christian sa mukha niya. Ang cute mo. Puri nito. Wala kang kailangan gawin o sabihin. Akong bahala sa sarili ko. Hindi ako si Sean. Gusto ko makilala ako ng parents mo sa sarili kong paraan. Ani Christian, tsaka pinikitan si Lisa. Napailing si Lisa. Oo nga naman kasi, ano pa nga bang ipinangangamba niya? Nalaman nga ng binata kung saan nakatira ang parents niya. Maya-maya pa, nagring ang phone ni Christian kaya sandali niyang pinatigil ang kotse. Yes, hello? Bungad niya. Nakatanaw lang si Lisa sa kanya. Ang gwapo nitong muka at magalang na pakikipag-usap sa linya ang lalong nakapagpasisi sa kanya kung ano nga ba yung dahilan at hindi niya ito nagustuhan nun. Okay, just wait for me. Nilingon niya pa sandali ang babaeng katabi bago niya patayin ang linya. Malusaw ako biro niya tsaka naman ngumiti. Pasensya na, bawal ba? Ngiting aniya na lalong nagpatawa kay Christian. Hindi magiging bisyo ko nga yan pag nagkataon. Birong aniya, umirap si Lisa para pigilin ang kilig. Nga pala, kailangan kong bumalik sa trabaho. Baka sa bus station na lang kita maihatid. Ayos lang ba? Oo naman. Kaagad na sagot ni Lisa. Pasensya na, may emergency kasi. Ayaw naman kitang pag-antayin, kaya doon na lang kita ihahatid. Tatawag ako kaagad sa'yo or imi-message mo ko kung sakali na makauwi ka agad. Ani Christian. Sige. Yun lang ang sinabi ni Lisa dahil baka humaba pa ang pag-uusap nila. Pagdating sa bus station, bumaba si Christian sa kotse. Nakatingin sa binata ang lahat ng mga taong naroon. Kusang nagbibigay ng espasyo para sa kanila. Sana hindi ka na bumaba pa. Kaya ko naman. Nahihiyang saad ni Lisa. Gusto ko safe ka. Lihim na nakagat ni Lisa ang ibabang labi. Kakahiwalay niya pa lamang sa asawa niya. Pero mukhang napipilitan siyang kumirengking dahil kay Christian. Matapos ng sandaling paalamanan, sumakay na si Lisa sa bus. Talagang hindi umalis si Christian hanggat hindi nakakalayo ang sasakyan. Nakangiti ito habang kumakuway kay Lisa. Nasa daan na ang mata ni Lisa nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Mula sa hindi rehistradong numero ang tumawag. Hello? Aniya nang sagutin ang linya. Pwede ba tayong mag-usap? Napataas ang kilay ni Lisa. Kahit hindi ito magpakilala, alam niya kung sino ang nasa linya. Sabihin mo kung saan. Matapang na saad ni Lisa. Sa isang coffee shop huminto si Lisa. Pagbaba niya, nanginginig ang katawan niya pero pinigil niya yun dahil kailangan niyang harapin to. Luminga siya para hanapin ang kaibigan niyang ahas. Naroon at napakasophistikada kung humigop ng kape. Taas noong naglakad si Lisa palapit sa kanya. Tinignan siya ng babae. Butit nakakainom ka pa ng kape. Sarkastikong ani Lisa habang nakangiti. Bakit naman hindi diba? Wala akong inagaw. Asawa mo ang may kagustuhan. Nakangiting ani to. Anyway, maupo ka. Ayoko namang isipin mong bastos ako. Walang imik na naupo si Lisa. Hindi niya inalis ang kanyang mata sa babaeng ahas na nasa harap niya. Anong kailangan mo? Wala akong plano makipagbulahan o kahit magsayang ng laway, Trixie. Ibalik mo ang dapat ay kay Sean. Kasal nga kayo, pero karapatan niyang makuha ang kanya. Matapang na saad ni Trixie. Siya ang pumili niyan. Ikaw ang gusto niya.
Kaya kailangan yung magpundar ng inyong dalawa. Kung yan lang ang sadya mo sa akin, wala akong panahon sa'yo. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Pagtatapos ni Lisa, tsaka tumayo at hahakbang na palayo. Pero nagsalitang muli si Trixie. Huwag kang gahaman, ibigay mo ang parakasyon. Malakas na anito, tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Lisa. Ngumisi si Lisa nang lumingon sa babae. Tinignan niya ang pulsuhan na hawak nito. Para sa kanya? Walang meron kay Sean, Trixie. Akin lahat ng yun. Bakit? Buong akala mo ba mapera ang taong yun? Humalakhak ng malakas si Lisa. Binihisan ko lang siya kaya mukha siyang mapera. Pero wala siya kung wala ko. Ikaw naman kasi, bakit hindi ka kumilala kaagad? Hahanap ka na lang ng pagkukunan ng panggastos ng anak mo. Yun pang may sumusustento. Nakalabing ani Lisa. Bawi ka na lang next life ha. Mapang-insultong ngiti ang pinakawala ni Lisa. Tumalikod siya pero malakas na paghatak sa kanyang buhok ang nakapagpatigil kay Lisa. Mayabang ka. Malakas na sigaw ni Trixie. Hindi inalintana ni Lisa ang sakit sa kanyang anit. Umikot siya at sapilitang humarap kay Trixie kasabay noon ng malakas na sampal ni Lisa. Sino ka para idampi ang madumi mong kamay sa akin? Ani Lisa tsaka tinulak si Trixie. Ang kape na kaninang iniinom nito, mabilis na kinuha ni Lisa at isinaboy sa mukha ni Trixie. O ayan, para naman matakpan yung mukha mo. Masyado na kasing makapal yung makeup mo. Kaya siguro hindi mo halata kung gaano nakakapal yung balat mo para makipagkita sa akin at hingin yung parte ng asawa ko na inagaw mo. Mahabang saad na ani Lisa. Bagaman madaming mata na nakatingin, hindi niya yun inalintana. Karapatan niya bilang orihinal na asawa na ipakilala ang kirida na ipinalit sa kanya ng kanyang asawa. Pagtapak ni Lisa sa labas ay nanginig ang kanyang mga laman. Minabuti niyang bilisan ng paghakbang dahil baka umapila pa si Trixie. Natitiyak niyang makikita nito ang kanyang kalagayan. Pagdating sa bahay, pasado 5:00 na ng gabi. Ayaw niyang umuwi sa bahay nila na malungkot, kaya naman nilibang niya muna sa park ang kanyang sarili. Kamusta ang nilakad mo? Napagod ka ba? Nag-aalalang bungad ng kanyang mami, palibhasa yun ni kaihan ng pamilya. Okay naman ma'am, maayos naman po. Katwiran niya rito. Kaso napagod po ko, aakyat na po ako. Nabakas naman ng mami niya ang pagkahapo kaya tumango ito. Pasalamat nga siya at wala ang daddy niya para umurirat sa kanya. Hindi na umiiyak si Lisa pero nandun pa rin ang sakit. Nang ibagsak niya ang katawan sa kama, tsaka lang siya nakaramdam ng kapayapaan. Pinikit niya ang kanyang mga mata tsaka pinakawalan ng lahat ng bigat na nasa kanyang dibdib hanggang sa kusa siyang ayain ng antok. Ilang oras din na lumalim ang kanyang tulog hanggang sa madinig niya ang pagtawag sa kanya ng mami niya. Pero talagang antok na antok siya. Bahagyang sumilay ang kanyang mata nang may tumapik sa kanyang pisngi. Daughter anak, mukha ng daddy niya ang bumungad kay Lisa. Let's have a breakfast. Hindi ka na kumain kagabi. Kusang nanlaki ang mata ni Lisa. Umaga na po. Ngumiti ang daddy niya tsaka ito tumango. Oo, bumangon ka na. May bisita din ako. Nakakahiya kung hindi ka niya makikilala. Makahulog ang saad ng daddy niya kaya napangiwi siya. Tumayo na ang daddy niya. Hinintay niya lang sandali na lumabas siya bago tuluyang magpalit ng damit. Nakakadiri mang pakinggan, hindi niya talaga nagawang palitan ng damit niya kagabi. Naghilamos siya matapos ay nagpalit ng damit. Bibihirang tumanggap ng tao ang daddy niya kaya nasisiguro niyang VIP yun. Hindi siya maaaring basta-basta lumabas ng ganun lang ang kanyang itsura. Presentable ang kanyang suot. Bahagya niyang kinulot ang buhok niya. Dress na floral din ang ipinareha niya sa flat niyang sandals. Habang pababa siya ng hagdan, humahaba ang kanyang leeg para makita kung ano ang itsura ng bisita ng daddy niya. Napatigil siya sa paghakbang nang makitang tuluyan kung sino ang naroon. Anak, halika't kumain na. Tawag sa kanya ng daddy. Nang lumingon sa kanya ang bisita, nagtagpo ang kanilang mga mata. Christian? Nasabi niya sa kanyang sarili. Matamis nang umiti si Christian sa kanya na siyang bisita ng kanyang daddy. Marahan na naglakad si Lisa palapit. Hindi niya inalis ang kanyang paningin kay Christian hanggang sa makaupo siya. This is my daughter Lisa. Anak, this is Mr. Patterson. Siya ang pinakamalaking investor sa company natin. Napasinghap si Lisa. Kilala niya si Christian pero hindi niya naisip kung gaano ito kayaman. Nice meeting you, beautiful lady. Birong ani Christian tsaka inalok ang kamay kay Lisa. Hindi tuloy malaman ni Lisa kung aabutin niya ang kamay ni Christian. O ano't ganyan kayo makapagtitigan? Makahulog ang saad ng daddy ni Lisa.
Po? Kaagad na nataranta si Lisa kasabay noon nang malakas na tumawa si Christian. Kilala namin ang isa't isa, sir. Kaagad na ani Christian. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang ni Lisa sa kanilang dalawa ni Christian. Actually, alam ko po yung kinakaharap ng anak nyo. Kung hindi nyo po mamasamain, nais kong pasukin ang buhay ni Lisa. Oras na siya ay makabangon. Magalang na ani Christian. Mr. Patterson, anang daddy ni Lisa. Nais nitong siguruhin ang sinabi ng binata. Nagkaroon ng anak ko ng asawa at 5 taon siyang nakisama sa manluloko niyang asawa. Samantalang ikaw ay binata, baka nabibigla ka lang. Kahit ano pa po yung nakaraan ni Lisa, maganda po yung hangarin ko sa anak niyo. Sana naman po, wag niyo siyang ipagdamot sa akin, sir. Hindi na natapos ni Christian ang sasabihin niya nang hatakin siya ni Lisa ng sapilitan. Anak, stop it! Galit na anang daddy niya pero pawang bingi-bingihan si Lisa hanggang sa magtagumpay niyang mahila si Christian sa labas. Wait! Ani Christian, binitiwan siya ni Lisa. Ano, kaya ba ganun ang sinabi mo sa akin dahil alam mong kilala mo si daddy? Nagahamon ng tinig ni Lisa sa binata pero sa halip na mainis si Christian, naroon na naman ang malakas nitong halakhak. No, of course not. Like what I said, gusto kita at maganda ang hangarin ko sa'yo, kaya ako personal na nais magpakilala sa parents mo. Proud na ani Christian. Ewan ko sa'yo. Nag-cross arm si Lisa. Nais magtampo pero kaagad siyang hinarap ni Christian. Hindi kita masusuyo dahil hindi pa pwede sa ngayon, kaya please wag naman. Nagpapakyut na ani Christian. Gusto ko, pag pumasok ako sa buhay mo, maayos ka na ako na yung mamahalin mo, na hindi na sisyon. Kaya wag ka sa akin magtampo dahil hindi pa kita pwedeng suyuin. Malambing na saad ni Christian. Tayo na sa loob. Kayo talaga mga bata kayo. Nakangisi ang mami ni Lisa nang puntahan sila sa labas. Sige po ma'am. Magalang na ani Christian. Naku, napaka-formal naman. Kahit tita na lang. Total, kailang naman ang daddy nitong anak ko ang may negosasyon. Pwede mo kong maging pangalawang magulang. Kinikilig na saad ng mami ni Lisa. Napatawa na lamang si Christian tsaka nanguna. Tinitigan ng ginang ang anak niyang pulang-pula. Oh, ano na naman pong tingin yan ma'am? Nakalabing ani Lisa pero sinundot lang ng mami niya ang kanyang tagiliran tsaka tumawa. Wala akong sinabi anak, tara na at baka lalo tayong pagalitan ng daddy mo. Bagaman napakagwapo't yaman ni Mr. Patterson, ayaw ka naman niyang isugal muli. Kung maaari nga daw, tumanda ka ng dalaga. Malakas na tawa ng kanyang mami. Pero kung ako yung tatanungin, aba, nandyan na ang pinakamasarap na putahe. Kainin na anak. Pahabol na saad ng ginang. Tahimik na lang na itinuon ni Lisa ang kanyang mata sa kinakain. Kung minsan, sumisilay si Christian sa kanya pero hindi niya yung sinusuklian ng tingin. Kahit nga kausapin, hindi na ginawa ni Lisa dahil baka kung ano pang isipin ng kanyang daddy. Ano ba ang plano mo sa binatang yun? Bungad ng Ginoo nang makabalik siya matapos ihatid sa labas si Christian. Ayaw niya nga sana pero pinilit siya ng mami niya at wala din naman siyang nakikitang masama. Dad naman, nakalabing saad ni Lisa. O ano nga, abay nagtatapat na kahit ilang linggo ka pa lang na humihiwalay sa asawa mo. Anang daddy niya kasabay ng kinikiliting tinig ng kanyang mami. Magkaibigan lang po. Hindi na naituloy ni Lisa ang kanyang sasabihin nang bumaliktad ang kanyang sikmura. Pakiramdam niya, hinahalukay ang kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa CR at doon sumuka ng wala. Wala siyang isinuka, sadyang bumaliktad lamang ang kanyang sikmura. Nagmumug si Lisa matapos ay napatingin siya sa salamin na nasa harap niya. Tinanaw niya ang kanyang itsura. Pero paano nga kaya? Nasabi niya sa isip niya. Paano nga kaya kung buntis ako? Naitanong niya sa sarili niya kasabay ng panginginig. Nanguna sa kanya ang takot dahil mas malaki ang chance na hindi siya iwanang tuluyan ni Sean. Sunod-sunod na katok mula sa labas ng CR ang nadinig ni Lisa. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Tinig iyon ng kanyang mami. Daughter, are you pregnant? Binalot siya ng kaba dahil sa tanong na iyon ng daddy niya. Nakatingin lamang si Lisa sa pinto na naghaharang sa kanila ng parents niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Dahan-dahang binuksan ni Lisa ang pinto ng CR. Kaagad siyang niyakap ng mami niya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang saad ng kanyang mami. Paano po kung buntis nga ako, ma'am? Emosyonal na saad ni Lisa. Sinalo ng mami niya ang pisngi niya. Inosente ang buhay na nasa sinapupunan mo, anak. Maging matatag ka.
Dapat nga magpasalamat ka dahil kahit iniwan ka ng asawa mo, kung sakaling buntis ka, may kasakasama ka sa pagtanda mo. Tinanaw ni Lisa ang mami niya. Nang gilid ang kanyang luha. Tinanaw niya ang daddy niyang naroon. Lumihis ang mami niya. Hinawakan ng Ginoo ang kanyang braso, kasabay ng hatakin siya nito't yakapin. Nothing to worry anak, wala kang dapat alalahanin. Mahal na mahal kita. Anang daddy niya, kasabay ng paghaplos nito sa kanyang likod. Alam mo ba nung panahon na nalaman namin ng mami mo na buhay ka sa tummy niya? Sobrang saya namin. Alam kong may kinakaharap ka. Bagaman nasa ganyan kang sitwasyon, huwag mong idamay ang buhay na nasa tiyan mo dahil alam kong lalaki siyang katulad mo anak. Isang tao na may magandang katauhan. Nandito lang kami ng mami mo para sa'yo anak. Lalong humagulgol si Lisa dahil sa sinabi ng daddy niya. Naging suportado ang mga magulang ni Lisa sa kanya, lalo na si Christian, pero talagang hindi niya na itago kay Sean ang katotohanan. Ito na ang ika-4 na buwan mula nung huling pag-uusap ni Lisa at Trixie. Sabihin mo sa akin kung may iba kang nararamdaman ha? Ani Christian habang sila ay nasa kotse. Siya na kasi ang sumama para sa check-up ni Lisa dahil may lakad ang parents nito. Christian, nahihiyang ani Lisa. Tinanaw siya ni Christian. Matipid nang umiti si Christian tsaka sandaling lumingon kay Lisa pero natuon din sa daan ng kanyang mata dahil sa seguridad ng mag-ina ang kanyang iniisip. Salamat ng madami, ani Lisa. Wala sa ulirat na nahinto ni Christian ang kanyang kotse para malinaw niyang matanaw ang mukha ni Lisa. Para saan yung thank you? Makahulog ang ani to pero inosente ang mukha niya. Sa lahat, sa pag-aarog at pagtsatsaga sa akin. Ngumisi si Christian. Lahat? Hindi ako tumatanggap ng thank you. Lahat ng ginagawa ko, may kapalit at alam kong sa huli, makukuha ko yun. Buong kumpiyansang ani Christian. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Wala sa pag-iisip na ani Lisa. Napasingap si Lisa nang biglaang lumapit si Christian sa mukha niya. Gusto mo ba ora mismo halikan kita? Yung magpapalitan tayo ng hininga? Mapang-akit na saad ni Christian. Walang maisagot si Lisa kundi ang mapakurap. Akmang lalayo na siya nang pigilan ni Christian ang pulsuhan niya, kasabay ng mas lumapit pa si Christian sa kanya. Nahihiya na ako Christian, ngiwing ani Lisa. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang umugong ang malakas na tawa ni Christian. Kaya wag na wag mong sasabihin ulit yun, kung hindi hahalikan kita ng walang paalam. Bubuntisin kita matapos mong manganak. Papasok ako sa buhay mo ng sapilitan, mapatunayan ko lang na kahit kailan, hindi kita tatanggihan, hindi kita ipagtatabuyan. Tatanggapin kita kahit anong pagkatao pa ang mayroon ka, Lisa. Muling ibinaling ni Christian ang kanyang paningin sa daan. Bumalik ang pagseseryoso hanggang sa marating nila ang pribadong klinika kung saan nagpapa-check up si Lisa. Maiwan na muna kita dito sa labas. Ipapriority ka naman nila doktora. Tinawagan ko na siya kaya wag ka nang pumila, okay? Bili na ani Christian. Tumango naman si Lisa. Ipinagbukas ni Christian ang pinto ng kotse si Lisa matapos ay inalalayan hanggang sa makapasok. Sandaling tumambay sa labas si Christian dahil kanina niya pa napapansin ang kotseng nakasunod sa kanila. Nakasuksok ang kamay niya sa kanyang bulsa nang may kotse nang huminto sa tapat ng klinika kung sila ay nasaan. Tinanaw ni Christian kung sino nga ba ang mapangahas na yun. Napangisi si Christian. Alam niyang si Sean yun. Sarkastikong tumawa si Sean. Tignan mo nga naman, hindi ko pa man din napipirmahan yung annulment namin pero pinangangatawan mo na yung pagiging asawa at ama sa mag-ina ko. Kahit hindi sabihin ni Sean na batid naman ni Christian na nais itong ipagdikdikan sa kanya na asawa ni Tukuno ang kasakasama niya. Ngunit, oo nga naman, anak mo't asawa. Simpleng ani Christian. Pero tandaan mo, asawa mo nga siya. Asawa na pinagtaksilan mo. Kaya wala kang karapatang ariin siya dahil nung panahong nasayo siya, hindi mo siya tinuring na sayo. Bagaman asawa pa kayo sa papel, pero hindi na sa puso't damdamin Sean. Tapos na ang termino mo at iyon ang alalahanin mo. Matapang na saad ni Christian. Akmang tatalikuran niya na ito, ngunit hinawakan ni Sean ang balikat niya. Kasabay ng malakas na suntok ang dumapo sa gilid ng labi ni Christian. Napaatras siya, pero si Christian, yung tipo ng tao na hindi makakapayag na maagrabyado siya. Kaya naman, malakas na bumelo si Christian at sinuklian ng doble ang lakas ng suntok sa natamo niya kanina. Sa lakas nun, napaatras si Sean at napatumba sa sahig. Babalaan kita Sean.
Matagal ako nag-antay ng pagkakataon kaya hindi ako papayag na makuha mong muli si Lisa. Higit pa sa better ang kaya kong ibigay sa kanya. Ipaparanas ko ang mga bagay na hindi mo na ibigay sa kanya. Mayabang ka. Nanggagalaiting sadness yun, pero sa pagkakataong yun, si Christian naman ang umisi sa kanya. Oo, Sean. Oo, mayabang ako dahil may iyayabang ako. Ipagyayabang kong nakuha ko yung pinakamahalagang tao na dati. Pinapangarap ko lang, Sean. Wag na wag ka nang magkakamaling guluhin si Liza o magpakita pa sa akin dahil gagarantiyahin ko sa'yo, handa akong basagin ang mukha mo ng paulit-ulit. Yun ang mga katagang iniwan ni Christian bago siya pumasok sa klinik. Palabas na si Liza ng kwarto nang makita niya si Christian na putok ang labi, na puno ng pag-aalala ang mukha ni Liza. Isinama niya na nga kasi ito pero mukhang napaaway pa ito. What happened? Kaagad na nilapitan ni Liza si Christian. Tinignan ni Liza ang tama ng binata. Bakit basag ang labi mo? Umiti si Christian. Nadapa lang ako. Napatid eh. Palusot ni Christian habang nakangiwi. Sumimangot si Liza. Nagsisinungaling ka. Nakalabing ani Liza. Tara na. Ani Christian tsaka hinawakan ng bewang ni Liza para alalayan. Ayaw niya pa sanang umalis pero nakukuha na nila ang ibang atensyon na mga pasyente doon kaya't sumama na siya. Pinagbuksan siya ni Christian ang pinto palabas pero nagulat si Liza dahil kung basag ang labi ni Christian ay may pasa namang malaki sisyon sa kanyang pisngi. Wari niya itong dalawa ang sagot sa kanilang mga pasa at sugat. Halata din na inaasahan na ni Christian ang lalaki na ito. Sean? Nagsalubong ang kilay ni Liza. Tinanaw niya si Christian. Nag-away kayo? Galit na saad ni Liza. Pareho namang hindi kumibo ang dalawa. Let's go. Ani Christian tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Liza at akmang isasakay na siya ng kotse pero tulad ni Christian ay mas desperado si Sean. Hinawakan din ito ang kamay ni Liza para pigilin. Wife, tanggapin mo ulit ako please. Maawa ka naman. Nagsusumamong ani Sean. Nagsalubong ang kilay ni Christian. Ito ang pinakatangang salita na nadinig niya sa buong buhay niya. Handa na akong magbago. Iiwan ko na si Trixie. Magtitino na ako. Please naman oh. Kung kinakailangan lumuhod ako, gagawin ko. Please, bumalik ka lang. Nasa matino ka pa bang pag-iisip? Tanong ni Liza. Kasi kung oo, hindi mo sasabihin yan. Magtino ka, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Nagpapaunawang ani Liza, tsaka binawi ang kamay niya. May anak tayo. Pangako makukontento na ako. Mabubuo na tayo, wife. Nagmamakaawang ani Sean. Akmang magsasalita pa siya pero namagitan na si Christian. Stop acting like you care. Aalis na kami. Kung may reklamo ka sa korte na lang, haharapin ka namin. Masungit na ani Christian. Inalalayan niya si Liza pasakay sa kotse. Kung minsan, nililingon ni Liza ang binata. What's wrong? May dumi ba sa mukha ko? Ani Christian nang hindi nililingon si Liza. Wala naman, iniisip ko lang kung talaga bang seryoso ka sa akin. Nag-aalangan ako. Gusto mo na ba ako? Nilingon ni Christian si Liza. Hindi naman sa ganun. Humanga lang ako. Napakatapang mo, Christian. Nahihiyang ani Liza. Pasensya ka na. Kung hindi lang sana kita sinama, hindi kayo mag-aabot ni Sean. Oras na hindi niya pinirmahan yung annulment nyo, ihaharap ko siya sa korte. Madami akong panlaban, Liza, kaya wag niya akong hamunin. Desidido na ako maging ama sa anak mo. Dire-diretsong ani Christian. Bagaman seryoso, kalmado naman ang bitiwan niya iyon. Dahil sa mainit na iringan ng dalawa, hindi na naikwento ni Liza ang resulta ng check-up niya. Naging madalang na din ang pagdalaw ni Christian. Kung alin naman yung napapalapit na ako sa kanya, tsaka naman siya ganito. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Liza dahil sa pagka-interes ni Christian sa kanilang mag-ina. Nahulog siya sa binata ng walang kamalay-malay. Parang hindi na napapadalas ang pagdalaw ni Christian dito. Nagtatakang saad ng mami ni Liza. Hindi niya naman malaman ang isasagot niya dahil hindi naman tumatawag sa kanya si Christian. Bakit hindi mo kaya dalawin, anak? Suwestyon ng kanyang mami. Iniangat ni Liza ang kanyang paningin. Bakit nga ba kasi hindi niya naisip ang bagay na yun? Nagmamadaling nag-asikaso si Liza ng kanyang sarili. Nagpahanda din siya ng pananghalian para kay Christian. Ipagdadrive ka ni Noel. Hindi pwedeng mag-isa kang pumunta doon. Saad ng kanyang daddy. Tulad ng pakiusap ng Ginoo, sinama nga ni Liza si Noel bilang driver niya. Pagdating sa building ni Christian, ay nakatanaw lang sa kanya mga tao doon. Excuse me,
Ani Lisa sa babaeng nasa bukana ng malaking desk. Pwede ko bang malaman kung anong floor ang office ni Mr. Patterson? Tinignan si Lisa ng babae mula ulo hanggang paa. Ako si Lisa Chavez. Dugtong pa niya. Napasinghap yung babae. Pasensya na po, may babae kasi kaninang bumisita sa kanya. Akala ko, yun si Miss Lisa. Kayo po pala. By the way, 6th floor po yung office ni Sir. Anang babae. Nasalamat lang si Lisa tsaka pumunta sa elevator. Nandun ang kaba kung sino nga ba ang babaeng sinasabi ng nakausap niya. Mainis sa kanya na matagal niya nang tinatago. Matapos siyang pahulugin ng binatang Patterson, tsaka naman ito bigla ang hindi magpaparamdam sa kanya. Mas nadagdagan ng takot at kaba sa kanya habang tinitignan ang palapit na palapag. Tumunog ang elevator tsaka bumaba. Ilang hakbang lang ang layo ng malaking pintuan sa kanyang kinatatayuan na nasisiguro niyang iyon na ang opisina ni Christian. Humakbang si Lisa, akmang bubuksan niya na iyon nang makadinig siya ng pag-uusap mula sa loob. Christian, please help me. Alam mo na kailangan ko ng pera. Sa tansya ni Lisa ay si Trixie iyon. Huwag mo kong kausapin tungkol dyan. Dapat ay sisyon ang kinakausap mo. Labas ako sa lahat ng kalokohan na ginawa nyo. Pagtiisan mo yung lahat ng dinadanas mo. Dinig na ani Christian. Christian, kahit kaunti, hayaan mo namang makuha ko yung para sa akin. Patuloy na pangulit ni Trixie. Nang hindi na nakayanan ni Lisa, pumasok na siya sa loob ng office. Sabay pa nga silang napalinga sa pagpasok niya. Lisa? Kabado ang ani Christian pero hindi siya inalintana ni Lisa. Malaki itong humakbang palapit kay Trixie. Nang una itong makiusap sa kanya ay napagbigyan niya pa pero ngayon ay labis na. Malakas na sampal ang ibinungad niya kay Trixie. Saan kamay ng palad ka ng Diyos kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Gusto mo ng yaman ko? Ng pera ko? Lumuhod ka't halikan mo yung paa ko. Mali Trixie na galawin ang pag-aari ng iba. Pero hindi ako magpapakamartir para ipaglaban ng taong walang pagpapahalaga sa akin. Kaya wag mong kulitin ng kulitin si Christian dahil hindi kanya matutulungan. Nang gagalaiting ani Lisa, humarap siya kay Christian. Lisa, nag-aalalang tawag sa kanya ni Christian. Magpaliwanag ka sa akin kung bakit ka nilapitan ng hayop na babaeng to. May plano kayo? May relasyon? Ano? Sunod-sunod na ani Lisa. Tinitigan lang siya ni Christian pero kaagad din na binaling kay Trixie ang paningin. Umalis ka na. Tapos na ang usapan natin. Ani Christian. Tinignan lang siya ni Trixie ng masama. Buntis din ako tulad mo, Lisa. Maawa ka sa anak namin ni Sean. Ibigay mo yung para sa amin. Nagmamakaawang ani Trixie. Para bang bumulwak lalo ang galit sa dibdib ni Lisa. Hindi niya alam kung paanong ilalabas ang kanyang galit. Para kay Sean? Hindi makapaniwalang ani Lisa nang lingunin si Trixie na dapat hahayaan na niya kanina. Malakas na sinampal ni Lisa ang papel na nasa bag niya sa mukha ni Trixie. Anal na kami ng Sean na nakabuntis sa'yo. At kung sinasabi mong maawa ko, ang kapal talaga ng kalyo sa pagmumukha mo dahil kulang pa yan sa kahiyupan na ginawa niyo sa akin. Pero hindi ako kasing sama niyo, kaya hanggang sa pagbawi lang ng pag-aari ko yung ginawa ko. Hangad ko yung kaligayahan niyo. Ngayon, umalis ka sa paningin ko kung ayaw mong ituloy ko yung kaso niyo ni Sean, lalo't magkakaanak kayo. Walang salita na namutawi sa bibig ni Trixie dahil na din sa takot. Batid niyang hindi nagbibiro si Lisa. Tahimik siyang naglakad palabas habang nakayuko. Now, answer me. Mapanatag na ani Lisa. Kaya ka hindi nagpaparamdam sa akin? Dahil ba may relasyon kayo? Ano? Tulad ni siya, naluloko mo lang din ba ako? Hindi na natapos ni Lisa ang kanyang pagsasalita nang mabilis siyang higitin ni Christian sa kanyang bewang. Ipinako siya nito sa pader tsaka mariin na tinitigan. Ano? Dadaanin mo na naman ako sa ganyan mo? Singhal niya pang minsan kasabay noon nang mabilis na sakupin ni Christian ang kanyang labi. Nakapikit ang binata habang patuloy na dinadama ang malambot na labi ni Lisa. What now? Nangahamon na ani Christian nang binitiwan ng labi ni Lisa. Humabol pa nga siya dito. May sasabihin ka? Nakataas ang kilay na ani Christian. Hindi ba dapat ikaw ang may sabihin sa akin? Bakit kayo magkasama nun? Sitapang minsan ni Lisa. She talked me about you and your husband bago pa kayo magkagulo ni Sean. Gusto niyang kontrahin ako para makuha yung asawa mo. But I refuse her. Hindi ko na naisin na masaktan ka para lang makuha yung gusto ko. Hindi ko isasaalang-alang ang damdamin mo. Binalaan ko siya pero sadyang matigas ang ulo niya. Akala niya kay Sean ang lahat ng kayamanan na meron kayo. Masuyong paliwanag na ani Christian. Mahal kita Lisa, mahal na mahal.
Kung inaakala mo na may relasyon kami nun, kahit 1%, wala akong balak dahil ikaw lang ang mahal ko. Ani Christian matapos ay muling hinagkan si Lisa. Mas mainit kumpara kanina. Para si Lisang madadarang sa mga halik ni Christian. Nang hindi niya makayanan, napakapit siya sa batok nito. Nakalimutan niyang may 4 siyang dinadala sa kanyang tiyan. Habol hininga siya nang binitiwan ni Christian ang kanyang labi. Bakit hindi ka na madalas dumalaw sa akin? Nakalabing ani Lisa. Ngumiti naman na makahulugan si Christian matapos ay para bang kinikilig. Namimiss mo ko? Makahulugang tinitigan ni Christian si Lisa. Malalim ang dahilan ko. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa bang ipaalam sa'yo. Lumabi si Christian. Nagpaplano akong ipagpaalam ka. Nung nakaraan ko pa na lamang opisyal na kayong hiwalay ni Sean, kaya gusto ko manligaw sa iyo ng opisyal. Sinserong ani Christian. Papayagan mo ba ako? Ligaw lang naman, hindi ba? Wala pa namang opisyal na sagot. Kung matatanggap mo yung anak ko, bakit hindi Christian? Pero alam mong masyado pang maaga para dun. Paliwanag ni Lisa na kinatango naman ni Christian. Hindi ko alam kung dapat mo pa itong malaman. Alam kong minus points ito sa akin pero sinabi sa akin ni Trixie na hiwalay na sila ni Sean. Kaya nga pinipilit kanyang hinga ng pera dahil magtatatlo na yung anak niya na walang sumusustento. Nakaramdam si Lisa ng guilt pero mukhang dumating din kaagad ang karma ng mga ito sa panluloko sa kanya. Hindi din nagtagal ang kanilang relasyon. Parang nabunutan si Lisa ng tinik sa kanyang puso. Bagaman hiniwalayan siya ni Sean, ay dumating naman sa buhay niya si Christian. Ilang buwan na nga din itong nanunuyo sa kanya. 1 buwan na kasi siyang nakalabas sa hospital mula nang mga anak siya. Nasa labas siya at nakababad sa katamtamang sikat ng araw habang karga ang anak niya. Good morning! Napalinga siya mula sa likuran. Nandun si Christian, dala ang ilang uri ng prutas at gatas ng baby niya. O bakit ang aga mo? Takang ani Lisa. Bagaman matagal niya nang manliligaw si Christian, ay hindi niya pa din maiwasang mahiya. Wala naman akong gagawin masyado. Ani Christian, tsaka tumingin sa sanggol na karga niya. Ang ganda niya, manang-mana sa'yo. Nakangiting ani Christian, tipid lang nang umiti si Lisa. Malaki kasing talaga ang pasasalamat niya dahil naging kamukha niya yung anak niya at hindi si Sean. Ang huling balita niya kay Sean, lumipad na ito papunta sa France habang si Trixie pinagpapatuloy ang kanyang pagbubuntis. Dumaan ako sa bahay niyo, wala si tita. Mukhang nag-out of town. Ani Christian. Ikaw, wala ka bang planong magbakasyon? Alam ko naman na nitong nagdaang araw, masyado kang nabisi sa aming mag-ina. Nagpapaunawang ani Lisa. Napakabait ni Christian, kaya't wala talaga siyang masabi. Siya na nga lang ang nahihiya sa sarili niya. Kung kasama ka, pwede pa. Pero kung okay lang. Pabitin na ani to tsaka umiling. No way. Tara, may dala akong pagkain dito. Medyo mataas na din naman ang tirik ng araw. Ani Christian, tsaka tinulungan si Lisa patayo. Dumiretso sila sa kusina. Tulad ng mga nakaraan, naupo na naman silang mag-ina sa high chair habang si Christian naman naggagayak ng pagkain nila. Hindi ka pa ba napapagod? Biglang ani Lisa habang pinapanood si Christian na nag-aasikaso. Tinignan siya sandali ng binata, tsaka tipid ng umiti. Matapos ay nagpatuloy muli sa pag-aasikaso. Pero maya-maya, biglang natigilan si Christian. Ano nga ulit yung tanong mo? Napalunok siya. Oo Lisa, pagod na ako. Pagod na pagod bilang manliligaw mo. Hindi na natiis ni Christian at siya na ang nagdugsong nun. Napangiti si Lisa. Nalaman kasi kaagad nito ang nais niyang pakahulugan. What now? Sign na ba ito ng pagsagot mo sa akin? Kaagad na ani Christian. Tinigil niya ang kanyang ginagawa habang inaabangan ang sagot ng nililigawan niya. Hindi ka pa ba handa? Sarkastikong tanong naman ni Lisa. Napahakbang tuloy yung binata para siya'y lapitan. Kinuha nito ang kamay niya kasabay ng pagiling-iling. Hindi handang-handa na. Tarantang sagot ni Christian. Ano pang kailangan mo? May gusto ka bang bilhin? Kainin? Magsabi ka lang. Sunod-sunod na ni Christian, bagay na nagpahalakak kay Lisa. Kalma lang. Sinagot kita hindi dahil sa pag-aalaga mo at pagtsatsaga, Christian. Sinagot kita dahil mahal kita. Masyado ko naniwala na wala ng second chance kapag naikasal na. Pero mali, talagang totoo na kailangan mong madapa bago bumangon. Kaya maraming salamat dahil nandyan ka sa pagbangon ko. Malambing na ani Lisa. Tinignan lang siya ni Christian. Nahalikan niya at nayakap si Lisa. Pero para bang ito pa lang ang pinaka-the best feeling na nangyari sa kanila. Sa tuwa, nayakap ng mahigpit ni Christian si Lisa.
Inaasahan na din naman pala ng parents ni Lisa na mahulog din ang loob ng kanilang anak sa porsigidong binata. Kaya nang ipagtapat nila ang relasyon nila, hindi na ito nagulat pa. Sa halip ay natuwa pa nga. Mabilis pang lumipas sa mga araw hanggang sa magdesisyon sila na pabinyagan na si Lisel. Naku, baka ang sunod na dyan ay kasal. Kantyaw sa kanila ng mami ni Lisa. Sabay silang napalingon doon at sabay ding umiling. Lahat naman sila nagulat sa tugon ni Christian at Lisa. Napagkasunduan na po namin nakalimutan ang bagay na yun. Hindi naman po kasi nasusukat sa ritual na yun ang pagmamahalan. Mali na itali ang isang tao dahil kasal man kayo o hindi, kung iiwan ka niya, wala din namang magagawa. Matamis ang pagkakangiti na ani Christian. Mukhang matinding pobya talaga ang naidulot ni Sean sa'yo. Umiiling na anang panauhin. Hindi po, sa ngayon po kasi ay mahalaga ang damdamin namin ni Lisa at hindi ang kung ano paman. Saad muli ni Christian tsaka umakbay kay Lisa. Talaga namang proud na proud ang mga magulang ni Lisa kay Christian. Gusto kong manirahan pansamantala sa Amerika para ibang ambience naman ang makalakhan ni Lisel. Maya-maya ay saad pa ni Christian. Batid niyang hindi papayag ang parents ni Lisel na ilayo ang kanyang mag-ina sa mga ito. Kaya naman ginamit niya ang araw ng binyag ni Lisel para makuha ang gusto niya. Malalim na buntong hininga ng daddy ni Lisel ang nadinig nila. Hindi ako tututol, pero aasahan ko nga alagaan mo yung anak katapo ko, Patterson. Kahit gaano ka pa kayaman, susundan kita para bawiin sila. Nagbabantang saad ng daddy ni Lisa. Habang magkasama sina Lisel at Christian, para bang napakabilis ng araw. Enjoy na enjoy sila kasama si Lisel na ngayon ay 5 taon na. 5 taon na din silang nagsasama ng matiwasay sa Amerika. Madalas na si Christian ang sumusuyo sa tuwing nagsusungit ang asawa, pero may malalim naman pala itong dahilan. Nanginginig si Lisa nang lumabas sa CR. Nasa kama si Christian at nakatanaw lang sa kanya. Napatayo si Christian nang makita ang pagbagsak ng luha ng asawa. "Wife, what happened?" ani Christian at hindi alintana ang hawak nito dahil mas mahalaga sa kanya ang damdamin ni Lisa. Pinakita ni Lisa ang piti na hawak. Kumunot naman ang noo ni Christian. "Anong ibig mong sabihin?" Tulirong ani Christian. Buntis ako sa second baby natin." Naiiyak na ani Lisa. Parang binuhusan ng malamig si Christian at dahan-dahang tumingin sa test na may 2 guhit. Nang gilid ang luha ni Christian. Emosyonal niyang niyakap si Lisa. Buong akala niya kasi hindi na ito mag-aanak pa. Pakiramdam ni Christian, ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap nilang mag-asawa. Dinadala na ngayon ni Liza ang anak nila na noon pa nire-request ni Lisel. Dahil nga buntis si Lisel ay talagang nais iyong tutukan ni Christian. Ang negosyo niya, pinakisuyo niya pansamantala sa kanang kamay niya dahil nais niyang ilaan ng oras sa asawa at mga anak nila. "O dahan-dahan," ani Christian isang umaga. Tinulungan niyang bumangon si Lisa. "Huwag mo kong bibihin, baka masanay ako." Nakalabing ani Lisa. Sa halip na magsalita ay tanging paghalik lamang sa noo ang naging sagot ni Christian. Giniya niya papunta sa balkonahe si Lisa tulad ng hiling nito. Naging mas malambing pa kasi si Lisa mula nang ito ay magbuntis. Mula sa likod, yumakap si Christian. Hawak niya ang medyo maumbok na tiyan ni Lisa. "You are the most precious gift I'd receive. Mahal na mahal kita." Bulong na ani Christian. Nagagawa niyang maglambing kay Lisa dahil nasa klase pa si Lisel. Kung nandito kasi yun, ayaw na nalalapit ito kay Lisel dahil nais niyang masolo ang ama niya. Bagaman alam niyang hindi niya tunay na ama si Christian, hindi iyon naging dahilan para mauhaw si Lisel sa pagmamahal. Hindi napigil ng kapintasang iyon na mapalapit sa tumatayong ama sa buhay nila dahil kahit kailan, hindi nagkapuwang si Lisel sa puso sa pagmamahal na pinaparamdam sa kanila ni Christian at tingin nila ay mas lalalim pa iyon dahil madadagdagan na ang miyembro ng pamilya nila.